Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakil na pag-ibig at biyaya. We were born as a sinner and we are supposed to go to the eternal hell because of many sins. Kami po ay pinanganak ng mga makasalanan at nararapat po kami na mapunta doon po sa impyerno dahil po sa aming mga kasalanan. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at nililigtas mo po yung aming espiritu mula doon sa walang hanggang pagkawasak. Today also we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to praise the Lord and in order to listen to your word. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon ngayon upang purihin po ang pangalan ng Panginoon at upang makapakinig po ng inyong salita. By the grace of God, we were able to finish our Grand Bible Seminar successfully. At sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po namin na naisagawa yung aming pong Grand Bible Seminar. We believe many of the newcomers, they realized the true love of God and they got the salvation by the grace of God. At naniniwala po kami na marami po sa mga baguhan, naunawaan po nila ang pag-ibig ng Diyos at natanggap po nila yung tunay na kaligtasan sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Please take care of them and also please protect them from the temptation of the Satan so that they can continue their sincere Christian life. Pakuusap, ingatan niyo po sila at protektahan niyo po sila mula po sa tukso ni Satanas upang sila po ay makapagpatuloy sa kanilang pamumuhay Kristiyano. As a born-again Christian, let us do not forget what is the real purpose of our lives. Bilang isang born-again Christian, nawawag po namin makalimutan kung ano po yung tunay na layunin po ng aming mga buhay. Today also please teach us and guide us how to live as a born-again Christian. At ngayong araw din po, pakusap, turuan at gabayin po ninyo kami kung paano kami dapat mamuhay bilang isang born-again Christian. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang Lord's Day sermon po na ito, nawa samahan at gabayan po kami ng banal na Espiritu. We know there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Alam po namin na mayroon po kami mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please help them to continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, pakusap, tulungan niyo po sila na makapagpatuloy po sila sa kanilang pamumuhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang Lord's Day sermon po na ito, nawa samahan at gabayan po kami ng Espiritu Santo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Let's open our Bible. Lucas chapter 23 from verse 33 hanggang 43. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Lucas chapter 23, magmula po sa verse 33 hanggang 43. Lucas 23 from verse 33 hanggang 43. Sa Lucas po, chapter 23, magmula po verse 33 hanggang 43. Okay, babasahin ko po. Nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Bungo, kanilang ipinako siya sa krus kasama ng mga kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sila ay nagpalabunutan upang paghatian ang kanyang damit. Nakatayong nanonood ang taong bayan, subalit tunutaya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ang kanyang sarili kung siya ang Kristo ng Diyos ang pinili. Nililibak din siya ng mga kawal na lumapit sa kanya at inalok siya ng suka at sinasabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroong ding nakasulat na pamagat sa itaas niya, ito'y ang hari ng mga Hudyo. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan. Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa, subalit ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama.
Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. The title of the today's sermon, the seven last words of Jesus on the cross, according to this Luke chapter 23, from verse 33 until 43. Kaya po yung pamagat po ng Sunday sermon po natin ngayong araw, ang 7 huling mga salita ni Jesus doon sa krus, ayon po dito sa Lucas chapter 23, magmula po verse 33 hanggang 43. When we meditate these 7 last words of the Jesus on the cross, we can understand the love of God and also the grace of God. Kaya kapag uunawain po natin yung mga 7 mga huling salita po ni Jesus doon po sa krus, maunawaan po natin yung pag-ibig at biyaya po ng Diyos. Yeah, by the grace of God, we were able to finish the last Grand Bible Seminar successfully. At sa biyaya din po ng Diyos, matagumpay po natin na naisagawa yung ating pong Grand Bible Seminar. Yeah. Until the last day, more than 105, the newcomers, they completed the Grand Bible Seminar. Kaya hanggang sa huling araw po ng Bible Seminar, nasa 105 po na mga newcomers, sila po ay nakatapos ng Grand Bible So Seminar. we pray the newly born again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Kaya dinadalangin natin na yung mga bagong naligtas na mga brothers and sisters, na sila po ay manatili sa church at magpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. If we choose the most important word in the Bible, that is Jesus Christ. Kaya kapag pipiliin po natin yung pinakamahalagang salita sa Biblia, ito po si Hesus Kristo. As you know well, the Bible, the Old Testament, is recorded to testify who is the Jesus Christ. Gaya po ng inyong nalalaman, sa yung lumang tipan, ito po ay naisulat upang magpatotoo kung sino po si Hesus Yeah, Kristo. there are 39 the Old Testaments. Kaya meron pong 39 doon po sa lumang tipan. And the New Testament, through this New Testament, we can understand what Jesus Christ did for me. At dito naman po sa bagong tipan, sa pamamagitan po nito, maintindihan po natin kung ano yung ginawa ni Jesus para sa Yeah, akin. so there are 27 New Testament. Kaya naman po meron pong 27 na bagong tipan. So John chapter 5 verse 39 says, "You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me." Kaya doon po sa Juan chapter 5 sa verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. So we can understand this Bible testify who is Jesus Christ. Kaya maunawaan po natin na ito pong Biblia ay nagpapatotoo kung sino po si Hesus Kristo. In order to get salvation, we must know who is Jesus Christ exactly according to the Bible, and also what Jesus Christ did for me. Kaya upang magkaroon po ng kaligtasan, napakahalaga po na makilala po si Jesus ng eksakto ayon po sa Biblia at kung ano po yung ginawa ni Jesus para sa akin. Today, especially, we are going to think about the death of Jesus on the cross. Kaya lalong-lalo na po ngayong araw, pag-iisipan po natin yung kamatayan ni Jesus doon po sa krus. This is the most important event in the Bible, the death of the Jesus and the resurrection of Jesus. Ito po yung pinakamahalagang pangyayari dito po sa Biblia, yung kamatayan at yung muling pagkabuhay po ni Jesus. If Jesus Christ was not crucified on the cross to redeem all of our sins, there is no any other way to receive the forgiveness of our sins. Kung si Hesus Kristo po ay hindi po namatay doon po sa krus, wala pong ibang paraan para po mabayaran po yung ating mga kasalanan. Let's open our Bible. Please mark this Luke chapter 23. And let's open the Bible. Unang Korinto chapter 15. Kaya pakimarkahan po ito pong Lucas chapter 23. Tignan po natin sa unang Korinto sa chapter 15. Verse 3 and 4. Magmula po sa verse 3 hanggang 4. Unang Korinto chapter 15, verse 3, verse 4. Sa unang Korinto chapter 15, magmula po verse 3 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yeah, this is the summary of the gospel. Yeah, Jesus Christ, He died for our sins.
and then he rose again on the third day according to the scriptures. Kaya ito po yung pinakabuod po ng Ebanghelyo, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya po ay muling nabuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yeah, through the last Grand Bible Seminar, we have learned why Jesus Christ, he was crucified on the cross and he died on the cross. Kaya doon po sa nakarang Grand Bible Seminar, natutunan po natin kung bakit po namatay si Jesus doon po sa krus. Yeah, he died for our sin. He died for my sin. Siya ay namatay para sa ating kasalanan, siya ay namatay para sa aking kasalanan. And important things, he shed all his precious blood to redeem all of our sins. At pinakamahalagang bagay po, tinubos niya yung lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Hebrews chapter 9 verse 22 says, without shedding of blood, there is no remissions. Kaya doon po sa Hebreo chapter 9 sa verse 22, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Yes, there must be the shedding of blood for the forgiveness of our sins. Opo, kinakailangan po ng pagdanak ng dugo para po sa katubusan ng ating kasalanan. Yeah, that's why our Lord Jesus Christ was crucified on the cross and shed his precious blood. Kaya nga po yung Panginoong Kristo, siya po ay namatay doon po sa krus at dumanak po yung kanyang mahalagang dugo. And important things, he rose again on the third day. At pinakamahalagang bagay po, siya po ay muling nabuhay ng ikatlong araw. If Jesus Christ was not resurrected, we cannot have the assurance of our salvation, whether our sin is forgiven or not. Kung si Kristo po ay hindi po muling nabuhay, hindi po tayo magkakaroon ng kasagraduhan ng ating kaligtasan kung yung kasalanan natin ay napatawad na o hindi pa. Even the disciples, they did not believe the word of the Jesus at the first time. But when they met the resurrected the Jesus, they came to believe what Jesus said. Kaya maging sa unang pagkakataon po, maging yung mga alagad po ay hindi po naniwala doon po sa mga sinabi ni Jesus, pero nung nakita po nila yung muling nabuhay ni Jesus, sila po ay naniwala doon po sa kanyang sinabi. After Jesus Christ was resurrected, he appeared in the middle of the disciples, and Jesus said to them, "Peace be with you. Peace be with you." Kaya pagkatapos po na muling nabuhay ni Jesus, siya po ay nagpakita doon po sa mga alagad at sinabi po niya sa kanila, kapayapaan ang sumainyo, kapayapaan ang sumainyo. This word is very important. Who can receive this true peace? Kaya yung mga yung salita po na ito ay napakahalaga. Kaya sino pa ba yung makakatanggap ng tunay na kapayapaan? Bible says, to the wicked there is no peace. Sinasabi po ng Biblia, walang kapayapaan para sa masasama. If our sin problem is not perfectly solved, we cannot receive this true peace. Kung yung problema po natin sa kasalanan ay hindi pa po lubos na nalulutas, hindi po natin malulutas yung problema sa kasalanan. But we believe when Jesus Christ was crucified on the cross, He redeemed all of our sins. That's why we have received the forgiveness of our sins. Pero tayo po ay naniniwala, nung si Jesus po ay ipinako doon po sa krus, tinubos niya po yung lahat ng ating mga kasalanan. That's why now we came to have a true peace in our heart. Kaya nga po ngayon ay meron na po tayong tunay na kapayapaan sa ating mga puso. Yes. So, we believe Bible is true. Bible is the Word of God. That's why our faith must be based on the truth. Kaya tayo po ay naniniwala, ang Biblia po ay totoo, salita ng Diyos, kaya yung pananampalataya po natin ay dapat nakabase sa katotohanan. Our feelings and our emotions can be changeable according to the environment, according to the situation. Kaya yung pakiramdam natin, yung emosyon po natin, maaari po itong magbago ayon po sa ating paligid o sa sitwasyon. But important things, the Word of God is not changeable. Pero pinakamahalagang bagay po, yung salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Yeah, that's why Jesus said, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Kaya nga po sinabi po ni Jesus, at inyong malalaman ng katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. And John chapter 17, verse 17 also says, "Sanctify them with your truth. Your word is truth." At sa 1 chapter 17, dun po sa verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yeah. So, our faith must be based on the truth. That's why although we face some difficulties or problems, our faith shall not be moved in any situation. Kaya yung pananampalataya po natin ay dapat po nakabase sa katotohanan, kaya kahit na meron pong problema at mga kahirapan, yung pananampalataya po natin ay hindi makikilos sa kahit na anumang sitwasyon. Okay, let's check one by one what is the last 7 word of the Jesus. Kaya susuriin po natin ang isa-isa kung ano po yung 7 huling mga salita ni Jesus doon po sa krus. Okay, let's go back to the Luke chapter 23. Balikan po natin sa Lucas chapter 23, Verse 34.
Dito po sa verse 34. Okay, babasahin ko po. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sila ay nagpalabunutan upang pagatian ang kanyang damit. Yeah, here, first word. Jesus said, Father, forgive them for they do not know what they do. Kaya Yes. dito po, yung pinakaunang salita, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Now, Jesus Christ, He was crucified by the soldiers. Kaya ngayon po, si Jesus po ay ipinako doon po sa krus ng mga sundalo. But in the point of His death, He prayed for the wicked until the last moment. Pero yung pinakamahalagang bagay po, siya po ay nanalangin para po dun sa mga masasama hanggang sa huling sandali. Yeah. It's not easy to pray for the people who are persecuting or against you. Kaya hindi po madali na manalangin para po dun sa mga taon na uuusig at laban po sa iyo. But Jesus, He had a compassion on the sinners. Pero si Jesus, siya po ay nagkaroon ng awa para sa mga makasalanan. Because Jesus knew they do not know what they are doing. Dahil alam po ni Jesus na hindi po nila alam kung ano po yung kanilang Yeah, ginagawa. they crucified Jesus because of their ignorance. Opo, ipinako po nila si Jesus doon po sa krus dahil po sa kanilang kamangmangan. Here are also many brothers and sisters. Before you get the salvation, there might be also some people who persecuted the Christians or the brothers and sisters. Kaya dito po na mga naligtas sa mga brothers and sisters, marahil bago po kayo naligtas, meron pong ilan sa inyo na inuusig po yung mga Kristiyano o yung mga brothers and sisters. Yeah, I heard the many testimonies from the Korean the brothers and sisters. The sister, her husband was unbeliever. That's why he persecuted her many times for a long time, more than 10 years. Kaya po narinig ko po yung isang patotoo mula po dun sa isang Korean na sister, yung kanya pong asawa, siya po ay inuusig sa loob po ng 10 taon. But she did not stop her Christian life. She prayed for her husband. Kaya hindi po siya huminto sa kanyang pamumuhay Kristiyano, nanalangin po siya para dun sa kanyang asawa. And finally, her husband was saved. At sa huli po, yung kanyang asawa ay naligtas. Yeah. Why? Why the husband persecuted the wife? Kaya bakit po ba inusig ng asawa na yon yung kanyang asawang babae? Because he did not know what is the truth. Dahil hindi po niya nalalaman kung ano po yung katotohanan. Yeah, Israelite, Bible says, Hosea chapter 4, verse 6, My people are destroyed for lack of knowledge. Kaya sinasabi po dun sa Hosea sa chapter 4 sa verse 6, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Yes, Israelite, they received a lot of the punishment and they committed a lot of sin. Why? Because of ignorance. Opo, yung mga Israelita, sila po tumanggap ng parusa dahil po sa kanilang kamangmangan. Yeah, in this moment, it is also saying, when Jesus Christ was crucified by the soldiers, these soldiers, and there are so many people, they persecuted Jesus because of their ignorance. Kaya parehas din naman po sa mga sandali pong ito, nang ipinapako po ng mga kawal si Jesus doon po sa krus, inuusig po nila doon po si Jesus. But Jesus prayed for them. Pero si Jesus po ay nanalangin para sa kanila. Father, forgive them, for they do not know what they do. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yeah, sometimes while we are preaching the gospel, some other unbelievers, they will persecute us, and then they will be against us. Kaya minsan po, habang ipinapangaral natin yung ebanghelyo, yung mga hindi mananampalataya, inuusig po nila tayo. But we also should pray like this, like our Lord Jesus. Father, forgive them, for they do not know what they do. Pero dapat din po tayong manalangin kagaya po ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Look at the life of the Apostle Paul. Before he met the Jesus, he also persecuted the born-again Christian. He persecuted the churches. Kaya tignan po ninyo yung buhay po ni Apostol Pablo, bago po siya naligtas, inusig niya rin po, bago po siya maipanganak na muli, inusig niya rin po yung mga churches at yung mga sinuunang Kristiyano. Unang Timoteo, chapter 1. Sa unang Timoteo po, sa chapter 1, verse 13. dito po sa verse 13, Unang Timoteo, 1 Timothy chapter 1 verse 13.
Sa unang Timoteo chapter 1, dito po sa verse 13, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kahit na noong una, ako'y isang lapastangan, manguusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. Yeah. So, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Yes, Apostle Paul, he also did not know who is Jesus Christ. That's why he persecuted the Jesus and he persecuted the born-again Christian and church. Kaya po maging si Apostol Pablo, nung hindi niya po nakilala si Yesu Kristo, inusig niya po si Jesus at maging yung mga born-again Christian at maging yung mga churches. Yeah. So, in the last moment, our Lord Jesus, when he was crucified, he also prayed for the sinners, for the wicked people. Kaya maging sa huling sandali, si Jesus din po ay nadalangin para po dun sa mga umusig sa Kanya at sa mga masasamang tao. Yeah, Father, forgive them, for they do not know what they do. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yeah. And let's go back to Luke chapter 23. Balikan po ulit natin sa Lucas sa chapter 23, Verse 43. dito po sa verse 43. Okay, Luke chapter 23, verse 43. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Yeah. According to this Luke chapter 23, when Jesus Christ was crucified, two criminals, they were crucified together. Kaya ayon po dito sa Lucas chapter 23, nang ipinako po si Jesus doon po sa krus, meron pong dalawang kriminal na ipinako po doon po sa kanyang tabi. These two criminals, they were murderer. Kaya ito pong dalawang kriminal na ito po ay mamamatay Yeah, tao. that's why they are receiving this punishment. They are crucified. Kaya nga po tinanggap po nila yung parusa na ito, sila po ay ipinako din doon po sa krus. At the first time, two criminals, both of them, they criticized the Jesus. They blamed the Jesus. Kaya sa unang pagkakataon din po, ito pong dalawang kriminal, nililibak po nila si Jesus at inuusig po nila si Jesus. If you are the king of the Jews, save yourself. Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Yeah, verse 39. Yeah. And then one of the criminal who were hanged blasphemed him, saying, if you are the Christ, save yourself and us. At dito po sa verse 39, patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Yeah, Jesus Christ was crucified on the cross on 9 a.m. until the 3 p.m. for 6 hours. Kaya si Yesu Kristo, siya po ay nakapako doon po sa krus magmula po alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa loob po ng 6 na oras. So, when the time is going on, among the two criminal, one criminal, he realized Jesus is really Son of God. Kaya habang lumilipas po yung oras, yung isang kriminal po na ito, naunawaan niya po na si Jesus ay ang anak ng Diyos. That's why he repented his sin and then he believed in Jesus. Kaya nga po, siya po ay nagsisi sa kanyang kasalanan at sumampalataya po kay Jesus. Yeah. That's why verse 41, look at the verse 41. And we indeed justly, for we received due reward of the deed, but this man has done nothing wrong. Verse 42, then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Kaya sinabi po dito sa verse 41, tayo ay naatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa, subalit ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Yeah, the criminal, he repented his sin before he died, and he believed in Jesus. Kaya po yung isang kriminal, siya po ay nagsisi sa kanyang kasalanan at sumampalataya po siya kay Jesus bago po siya mamatay. While we are living in this world, our choice is very important. What we choose, it is very important. Kaya habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, yung ating pong pagpili ay napakahalaga. Kung paano po tayo pumipili ay napakahalaga. Yeah, for example, when you choose the school
also when you choose your job, and also when you choose your life partner, husband and wife. Kaya halimbawa po sa pagpili po sa eskwelahan, sa pagpili po sa trabaho, at maging sa pagpili po ng inyong magiging asawa. So, what do you choose? The will decide your future. Kaya kung ano po yung inyong naging pagpili, ito po yung magpapasya ng inyong hinaharap. But according to the Bible, Jeremiah chapter 21, there are two kind of the ways. One is the way of life and the other is the way of death. Pero ayon po dun sa Jeremiah sa chapter 21, meron pong dalawang uri ng daan. Ito po yung daan ng kamatayan at daan po ng buhay. So it depends on you whether you choose between the way of life and the way of death. Kaya ito po ay nakadepende sa iyo kung ano po yung pipiliin mo sa pagitan po ng daan ng buhay at daan ng kamatayan. Yeah. At the last moment, this criminal, he realized Jesus is really Son of God. That's why he repented his sin and he believed in Jesus. Kaya po hanggang sa huling sandali, yung isang kriminal po na ito, naunawaan niya po na si Jesus ay ang anak ng Diyos at nagsisi po siya sa kanyang kasalanan at sumampalataya po siya sa kanya. Although the same situation, but the other criminal, he didn't repent his sin. And until the last moment, he blamed the Jesus. Kaya kahit na parehas po yung sitwasyon, pero hanggang sa huling sandali, yung isang kriminal po ay hindi po nagsisi sa kanyang kasalanan at patuloy niya pong nilalapastangan si Jesus. But those who repent his sin and believed in Jesus, yeah, he was saved before he died. Pero yung kriminal po na siya po ay nagsisi sa kanyang kasalanan at sumampalataya po kay Jesus, siya po ay naligtas bago po siya mamatay. Yeah, Jesus promised, today you will be in paradise with me. Ipinangako po ni Jesus sa kanya, katotohanan, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Yes, this is the promise of the Lord. Ito po yung pangako ng Panginoon. Why Jesus was crucified on the cross? Kaya bakit po ba ipinako si Jesus doon po sa krus? Yeah, because of our sin. Yeah, he was crucified on the cross. Kaya dahil po sa ating kasalanan, siya po ay ipinako doon po sa krus. Yeah. So, this criminal, when he repented his sin and believed in Jesus, at the last moment, he was saved. Kaya ito pong kriminal na ito, nung siya po ay nagsisi sa kanyang kasalanan at sumampalataya kay Jesus hanggang sa huling sandali, siya po ay naligtas. Think about the life of this criminal. Yeah, he did not attend the church. He did not do any good things while he was living in this world. Kaya pag-isipan niyo po yung kriminal po na ito, hindi po siya nagsimba, hindi rin po siya gumawa ng mabubuting bagay. But important things, at the last moment, he repented his sin and believed in Jesus. Pero pinakamahalagang bagay po, hanggang sa huling sandali, nagsisi po siya sa kanyang kasalanan at sumampalataya kay Jesus. Why the many people in this world, they are going to the hell? Kaya bakit po ba maraming tao dito sa mundo mapupunta po sila sa impyerno? It is not because of their sin. Hindi po ito dahil sa kanilang kasalanan. Bible says, Matthew chapter 16, John chapter 16, Sa Juan po sa chapter 16, verse 9, dito po sa verse 9, John chapter 16, verse 9, Juan chapter 16, dito po sa verse 9, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Of sin, because they do not believe in me. Yes. This is the reason why the many people, they go to the hell. Because they do not believe in Jesus. Kaya, opo, ito lang po yung pinakatanging dahilan kung bakit po maraming tao yung pupunta sa impyerno dahil hindi po sila sumasampalataya kay Jesus. 2,000 years ago, Jesus Christ was crucified on the cross and He redeemed all of our sins. Kaya 2,000 taon na po yung nakakalipas, si Jesus po ay namatay doon po sa krus at tinubos niya po yung lahat ng ating And kasalanan. He said, before He died, it is finished. At bago po siya mamatay, sinabi po niya, natupad na. It means all of our sins were forgiven through the blood of Jesus. So when you really believe in what Jesus Christ for you, you can be saved. Ibig sabihin, natubos na po yung lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Kaya kung ikaw po ay sasampalataya, ikaw po ay maliligtas. But why many people, they are going to the hell? Kaya bakit po maraming tao sila po ay mapupunta sa impyerno? Because they do not believe in Jesus. Dahil hindi po sila sumasampalataya kay Jesus. Yeah, two criminals at the last moment. One criminal, he didn't repent his sin.
But the other one, he repented his sin and he believed in Jesus. That's why he was saved and he entered the eternal heaven. Kaya yung dalawang kriminal po, yung isa po ay hindi po nagsisi sa kanyang kasalanan at yung isa naman po ay nagsisi sa kanyang kasalanan at sumampalataya po kay Jesus, kaya siya po ay naligtas at nakapasok na po siya doon po sa langit. Yeah. So, the promise of the Jesus promised, today you will be with me in paradise. Kaya yung pangako po ni Jesus doon po sa kanya, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Unang Korinto chapter 1. Sa unang Korinto po sa chapter 1, verse 18. dito po sa verse 18, Unang Korinto chapter 1 verse 18. unang Korinto chapter 1, dito po sa verse 18, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Yeah. For the message of cross is foolishness to those who are perishing. Yeah, many people, they disregard the cross, the gospel. That's why they cannot be saved. Kaya napakarami pong tao, ipinagsasawalang bahala po nila yung krus, yung ebanghelyo, kaya hindi po sila naliligtas. But towards we are being saved, it is the power of God. When we believe what Jesus Christ did for us on the cross, we can be saved by the grace of God. Kaya kung tayo po ay sasampalataya doon po sa ginawa ni Jesus, doon po sa krus para sa atin, tayo po ay maliligtas sa biyaya po ng Diyos. Yes. So, salvation, it is very simple, and then it is very easy if our heart is really ready to accept it. Kaya yung ebanghelyo, yung kaligtasan, ito po ay napakasimple lamang at napakadali lamang kung yung puso po natin ay handa po ito natanggapin. Jude, before the Revelation, Apocalypse, Sa Judas po, bago po ang aklat ng Apokalipsis, sa Judas, Judas, verse 3, Judas 1, verse 3. sa Judas po, 1, dito po sa verse 3, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Yeah, here, beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation. What is the meaning? The common salvation. Kaya ano pong ibig sabihin ng iisang kaligtasan? When you hear the other brothers and sisters' testimony, how they are saved, it is completely different or it's almost the same. Kaya kapag nakikinig po kayo ng mga patotoo ng kaligtasan ng mga brothers and sisters, ito po ba ay magkaiba o parehas lamang? Almost same. Yeah, they were saved through the blood of Jesus. Why? This is the common salvation. Kaya ito po ay parehas lamang, sila po ay naligtas sa dugo po ni Jesus, ito po yung iisang kaligtasan. Yeah, and for the faith which was once for all delivered to the saint. At isa pa po, upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Yeah, the faith which was once for all. That means, in order to get the salvation, actually it does not take so long when we are really ready. Kaya para magkaroon po ng kaligtasan, sa katunayan, hindi po ito gumugugol ng maraming oras kung tayo po ay handa na. Yeah. So this criminal, he didn't attend the church for a long time. He didn't do any good things before he was crucified. Kaya ito pong kriminal na ito, hindi po siya dumalo ng simbahan at hindi rin po siya gumawa ng mabubuting bagay bago po siya ipinako dun sa krus. But at the last moment, before he died, he repented his sin and he believed in Jesus. Pero hanggang sa huling sandali, siya po ay nagsisi sa kanyang kasalanan at sumampalataya po kay Jesus. Yeah. That's why he was saved and he entered the eternal heaven. Kaya nga po siya po ay naligtas at nakapasok na dun po sa walang hanggang langit. Yeah. Having obtained eternal redemption, right? He entered the most holy place once for all and having obtained eternal redemption.
Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Okay, let's open the Bible, John chapter 19. Buksan po natin sa Juan sa chapter 19. John chapter 19, verse 26. Sa Juan chapter 19, dito po sa verse 26. Verse 26, babasahin ko po. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal, na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Among the seven, the last word, this is the third. Jesus said, "Woman, behold your son." Kaya sa dun po sa pitong huling mga salita ni Jesus, ito po yung pangatlo, "Babae, narito ang iyong anak." So we need to read what is the background of this verse. From verse 25 and 27, babasahin ko po. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng mga kawal, samantala nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Yeah, when Jesus was crucified, there were stood by the cross of the Jesus, his mother and his mother's sister, and the Mary, the wife of the Clopas, and the Mary Magdalene, and the disciples like John, Apostle John. Kaya po nang ipinako po si Jesus doon po sa krus, nakatayo po sa tabi po niya yung kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena, at maging yung mga alagad po katulad po ni Juan. Now, Jesus is explaining, through the death of the Jesus Christ, new family started in Jesus Christ. Kaya ipinapaliwanag po ng talata po na ito, sa pamamagitan po ng kamatayan ni Jesus doon po sa krus, yung bagong pamilya po ay mag-uumpisa kay Kristo. Yeah, what is the meaning? Why Jesus said, "Woman, behold your son." Kaya bakit po ba sinabi ni Jesus, "Babae, narito ang iyong anak"? Yeah, sometimes you might be strange why Jesus called his mother, the Mary, the woman. Kaya marahil ito po ay kakaiba sa inyong pandinig, bakit po ba tinatawag ni Jesus yung kanyang ina na babae? But if you know the original, the word, in the Greek word, it is the gine. It is the most respectable, the expression of the woman. Kaya kung babasahin niyo po sa salitang Griego, ito po ay gine, ito po ay isang salita na pinakakagalang-galang sa pagtawag po sa babae. Yeah, woman, it is not a simple word. It is the most respectable, the expression. Kaya yung salitang babae, ito po ay isang kagalang-galang na pagpapahayag. Yeah. So, now, there are some Jesus Christ's mother and also other sister and the disciples. So Jesus made the family relationship between the brothers and sisters. Kaya po ngayon po ay nakatayo po sa kanyang tabi yung kanyang ina, si Maria po na asawa ni Cleopas, at maging yung mga alagad. Kaya ngayon po sila po ay nagkaroon ng bagong pamilya na kay Kristo. Matthew chapter 12. Sa Mateo po sa chapter 12. Matthew chapter 12, verse 50. Sa Mateo po, chapter 12, sa verse 50. Verse 50, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina. For whoever does the will of my Father in heaven and is my brother and sister and mother. Yeah. So the disciples said, "You are the fleshy, the brother and sister." They are outside. At that time, Jesus said, right? For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. This means Jesus Christ
will make anew the family relationship in Jesus Christ. Kaya sinabi po ni Jesus dito, sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina. Ibig sabihin, gagawin po ni Jesucristo yung mga bagong pamilya sa kanya na mga naligtas. Yeah, think about fleshly the family relationship. When you die, it will be broken and it will be finished. Kaya pag-isipan niyo po ito, yung relasyon po sa laman, ito po ay nagtatapos. But when you really get the salvation, you will be the brothers and sisters in Christ. It Pero- is the spiritual, the relationship forever. Pero kapag kayo po ay nakatanggap ng kaligtasan, kayo po ay brothers and sisters, kaya ito po ay walang katapusan na relasyon. So on the cross, Jesus said, "Woman, behold your son." That means Jesus made a new relationship between brothers and sisters. Kaya nang sinabi po ni Jesus, babae, narito ang iyong anak, ibig sabihin, ginawa na po ni Jesus yung bagong relasyon sa kanila, yung pagiging brothers and sisters. Hebrews chapter 2, verse 11. Sa Hebreo po, sa chapter 2, sa verse 11. Hebrews chapter 3, verse 11. Sa Hebreo, Chapter 2, verse 11. sa Hebreo chapter 2, dito po sa verse 11, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa, dahil dito hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Yeah, for he who sacrificed and then those who are being sanctified are all of one, for which reason he is not ashamed to call them brethren. So, we became brother and sister in Christ. This is really beautiful name. Kaya tayo po ay naging brother at tayo po ay naging sister kay Kristo, ito po ay napakagandang pangalan. Why do we call the brother and sister in the church? Kaya bakit po ba tayo tumatawag na brother at sister dito po sa Yeah, church? when we get the salvation, we became the Christian family. Kaya nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naging pamilyang Kristiyano And na. this spiritual relationship will be forever. At ito pong espiritual na relasyon, ito po ay magpakailanman. Yeah. So, when we think about the word, woman, behold your son, yeah, Jesus made a new relationship in Jesus Christ. Kaya pag pinag-isipan po natin yung sinabi ni Jesus, babae, narito ang iyong anak, ito po ay bagong pamilya na kay Kristo. And the one more important things, according to the Genesis chapter 3, when the serpent, the seed of woman, the bruise your head, the Satan's head. Kaya po doon din po sa Genesis sa chapter 3, sinabi rin po doon, nadudurugin po yung ulo ni Satanas, yung paahas. Yeah. Who is the seed of the woman? Kaya sino po ba yung tinutukoy doon na binhi ng babae? All people, we are the seed of Adam, seed of man. Kaya lahat po ng mga tao, tayo po ay nagmula po sa binhi po ni Adan, binhi po ng lalaki. But only Jesus Christ came to this world as a seed of woman. Pero tanging si Jesucristo lamang po yung nagmula sa binhi po ng isang babae. Because he was conceived by the Holy Spirit and he was born without any sin to redeem our sins. Dahil siya po ay pinaglihinang sa pamamagitan po ng Espiritu Santo at wala po siyang anumang kasalanan at tinubos niya po yung ating kasalanan. So, the seed of woman, the will bruise the Satan's head. So, when Jesus Christ was crucified on the cross, he bruised the Satan's head. Kaya po yung binhi po ng babae, dudurugin niya po yung ulo po ni Jesus. Kaya nung namatay, dudurugin niya po yung ulo ni Satanas. Kaya nga po nang ipinako po si Jesus doon po sa krus, dadurog po niya yung ulo po ni Satanas. Satan, maybe after he crucified the Jesus Christ on the cross, he thought, I achieved the victory. Kaya marahil po si Satanas, sa isip po niya, nung ipinako po si Jesus doon po sa krus, nakamit ko na yung tagumpay. But that was the victory of the Jesus Christ. Pero iyon po yung pagtatagumpay ni Jesucristo. Why? If Jesus Christ was not crucified on the cross, we cannot be saved. Bakit po kung hindi po namatay si Jesus, hindi po ipinako si Jesus doon sa krus, hindi po tayo maliligtas. Yes, when Jesus Christ was crucified on the cross, he said, it is finished. That means he redeemed all of our sins on the cross.
Kaya nga po nang siya po ay bago po siya mamatay doon po sa krus, sinabi po niya natupad na, ibig sabihin tinubos niya po yung ating mga kasalanan. Yeah. So, woman, behold your son. Yeah. Here, the woman also, the Jesus' mother, Mary, but seed of the woman, Jesus Christ, will bruise the Satan's head. Kaya babae, narito ang iyong anak. Yung babae, ito po yung kanyang ina na si Maria. At yung sa binhi ng babae, siya po yung dudurog ng ulo po ni Satanas. So the prophecy of the Genesis chapter 3, it is fulfilled when Jesus Christ was crucified on the cross. Kaya po yung propesiya doon po sa Genesis chapter 3, ito po ay natupad nang ipinako po si Jesus doon po sa krus. Matthew chapter 27, Sa Mateo po sa chapter 27, verse 46. dito po sa verse 46, Matthew chapter 27, verse 46. Mateo chapter 27, dito po sa verse 46, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumagaw si Jesus ng may malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yeah. Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? This is the word on the cross of Jesus. Why have you forsaken me? Kaya ito po yung ikaapat na salita po ni Jesus doon po sa krus, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? First, we should know why Jesus Christ came to this world. Kaya una po, dapat po nating malaman, bakit po ba pumarito si Jesus sa Yeah, sanlibutan? bakit? Si Jesus pumarito sa mundong ito upang iligtas ang mga makasalanan. Right? Jesus Christ, He came to this world to save the sinners. Kaya si Jesus po ay pumarito sa mundong ito upang iligtas po ang mga makasalanan. According to John chapter 1, verse 21, John the Baptist said, Behold, the Lamb of God who takes away sin of the world. Kaya ayon po dun sa 1 chapter 1 sa verse 29, sinabi po ni Juan ang tagapagbautismo, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. What is the meaning of the Lamb of God? Kaya ano po bang ibig sabihin ng kordero ng Diyos? Israelite, they knew very well. According to Old Testament, Israelite, they offered the lamb or goat and calves in order to receive the forgiveness of their sins. Kaya yung mga Israelita, alam na alam po nila ito dahil noon po sila po ay nag-aalay ng mga kambing, ng mga toro upang tubusin po yung kanilang mga kasalanan. Yeah. That's why through the animal sacrifice, they received the forgiveness of their sins. Kaya nga po sa pamamagitan po ng pag-aalay po nila ng mga hayop, nababayaran po yung kanilang mga But kasalanan. that was the shadow, anino lamang. Pero ito po ay anino lamang. So according to the Old Testament, Jesus Christ came to this world as a Lamb of God. Kaya ayon po sa lumang tipan, si Jesus po ay paparito sa mundong ito bilang kordero ng Diyos. Yeah. So, behold, the Lamb of God who takes away sin of the world. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Lamb of God who takes away sin of the world. Sin of the world means from the sin of the Adam to the sin of the last man. Kaya kasalanan ng sanlibutan, ibig sabihin, magmula po sa kasalanan ni Adan hanggang sa kasalanan po ng huling tao. All of your sin also belongs to this sin of the world. Kaya maging yung kasalanan mo ay kabilang din po sa kasalanan nitong sanlibutan. Yeah, when Jesus Christ was crucified, He took away all of our sins. Nang si Jesus po ay namatay doon po sa krus, tinabos niya po yung lahat ng ating mga kasalanan. Yeah. According to the Isaiah chapter 53, okay, let's open the Bible, Isaiah 53. Buksan po natin sa Isaías 53, Verse 6, dito po sa verse 6, babasahin ko po. tayong lahat ay gaya ng mga tupang daligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Before we know Jesus, 2,000 years ago, the Lord God has laid on him, on Jesus, the iniquity of us all.
Kaya bago po natin makilala si Jesus, 2,000 taon na po ay nakakalipas, ipinasan po sa kanya ng Panginoon kay Jesus yung lahat nating kasamaan. Naintindihan niyo po? Yes. God laid on Him, on Jesus, the iniquity of us all. Kaya ipinasan po ng Diyos sa kanya kay Jesus yung lahat po nating kasamaan. Yeah. Jesus Christ was crucified on the cross 2,000 years ago. Kaya 2,000 taon na po ay nakakalipas, si Jesus po ay ipinako doon po sa krus. Yeah. BC, before Christ, and AD, Anno Domini. So, from the beginning of the history up to the end of the history, yeah, sin of the Old Testament people on the Jesus, and also sin of the nowadays also on the Jesus Christ. Kaya po yung kasalanan po noon sa lumang tipan ay naka Jesucristo at maging sa panahon natin ngayon, yung kasalanan po ay naka Jesucristo. Yeah, the Lord God has laid on Him the iniquity of us all. Kaya ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. So, through the blood of Jesus Christ, He redeemed all of our sins. Kaya sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus, tinubos niya yung ating mga kasalanan. Chapter 53, verse 5. Sa chapter 53 po, dito po sa verse 5, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. When we meditate this verse, we should remember why Jesus Christ, He received all these sufferings and the pains on the cross. Kaya kapag binabasa po natin yung talata po na ito, dapat po natin tandaan, bakit po ba tinanggap ni Jesus yung lahat ng parusa doon po sa krus? What is the meaning? Why have you forsaken me? Kaya ano po bang ibig sabihin, bakit mo ko pinabayaan? When Jesus Christ was crucified on the cross, this moment, Jesus is the sin itself because He received all of the sin of the world. Kaya sa sandali pong ito, nang si Jesus po ay nakapako doon po sa krus, siya po mismo yung kasalanan dahil pinasan niya po yung lahat ng kasalanan ng sanlibutan. What the Bible says, Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That's why, because of our sin, because of your sin, Jesus Christ was crucified on the cross. Kaya nga po dahil po sa iyong kasalanan at sa ating mga kasalanan, si Jesus po ay ipinako doon sa krus. Yeah. So, we should remember how Jesus Christ, He was crucified on the cross. Because of my sin, because of your sin. Yeah, He died on the cross. Kaya dapat po natin tandaan kung paano po na ipinako si Jesus doon po sa krus dahil sa iyong kasalanan, dahil sa ating kasalanan, siya ay namatay doon sa krus. God became the man in order to save the sinners, who is Jesus. Kaya ang Diyos po ay nagkatawang tao na siyang si Jesus upang iligtas po ang mga makasalanan. Philippians chapter 2, Sa Filipos po sa chapter 2, mula versikulo 6 hanggang 8, magmula po sa verse 6 hanggang sa verse 8, Philippians chapter 2 from verse 6 hanggang verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, na siya, bagamat nasa inyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao, at palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Yeah. God became the man who is Jesus. Kaya ang Diyos, siya po ay nagkatawang tao na siyang si Jesus. So, Jesus is perfect God
Kaya si Jesus, siya po ay perpektong Diyos. and perfect also, perfect man. At siya rin po ay perpektong tao. God became the man. We call this incarnation. Kaya po yung Diyos po ay nagkatawang tao, ito po yung tinatawag na incarnation. Yeah. That's why, when he crucified on the cross, he redeemed all of our sins. Kaya nga po nung siya po ay ipinako doon po sa krus, namatay doon sa krus, tinubos niya po yung ating mga kasalanan. John chapter 19, verse 28. Sa Juan po, chapter 19, sa verse 28. John chapter 19, verse 28. Babasahin ko po. Pagkatapos nito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, ay sinabi niya, upang matupad ang kasulatan, nauuhaw ako. Yes. Jesus Christ came to this world as the same flesh with us. Kaya si Jesus po, siya po ay pumarito sa mundong ito na mayroon pong parehong laman kagaya po natin. This is the last word on the cross. Jesus said, he said, I thirst. Kaya ito po yung ikalima na sinabi po ni Jesus doon po sa krus, nauuhaw ako. He had the same flesh with us. Kaya meron po siyang parehong laman kagaya po natin. He shed all his precious blood and the water. That's why he said, I thirst. Kaya idinanak niya po yung lahat ng kanyang dugo, lahat ng kanyang tubig, kaya sinabi po niya, nauuhaw ako. If you read the Matthew chapter 26, you may remember the prayer of Jesus Christ. Kaya marahil kapag tinignan po niyo sa Mateo chapter 26, naroon po yung panalangin po ni Jesus. Before he was crucified on the cross, he prayed, Father, oh Father, if it is possible, let this cup from me, but nevertheless, not as I will, but as you will. Kaya doon po sa Mateo chapter 26, Ama, kung maaari, lumagpas sana sa akin ang kopang ito, ngunit hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yeah, let this cup pass from me. Why Jesus said like this? Because he knew how much is it painful when he was crucified on the cross. Ama, kung maaari, maalis sanang lumagpas sa akin ang kopang ito, kaya bakit po ba alam po ni Jesus kung gaano po kasakit ang ipako doon po sa krus? Yeah, his both hands were nailed, and his feet also nailed, Kaya yung pareho, and his side was pierced by the spear. kaya yung pareho po niyang mga kamay, yung pareho niyang mga paa ay pinako at tinusok din po yung kanyang tagiliran ng sibat. He received all these sufferings and the pains as the same flesh with us. Kaya tiniis niya po yung lahat ng pagdurusa po na ito kagaya, ng parehong laman na kagaya po natin. That's why, through the fifth word of the Jesus, I thirst, we should know. Jesus Christ also, He received same the sufferings and then pains. Kaya nga po sa pamamagitan po nitong ikalimang salita po ni Jesus, nauuhaw ako, dapat po natin tandaan yung pagdurusa po ni Jesucristo. And verse 30, John chapter 19, verse 30, At sa Juan po, chapter 19, dito po sa verse 30, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na, at itinungo ang kanyang ulo, at siya ay namatay. This is the sixth important last word of Jesus. It is finished. Kaya ito po yung ika-anim na pinakamahalagang salita po ni Jesus, huling mga salita po ni Jesus, natupad na. Yeah, this is very important word, right? Why Jesus Christ was crucified on the cross. Kaya ito po ay napakahalagang salita. Bakit po ba naman na ipinako si Jesus doon po sa krus? According to the Isaiah 53 verse 6, the Lord God has laid on him the iniquity of us all. Kaya ayon po dun sa Isaias 53 sa verse 6, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Because of our sin, he was crucified on the cross and he shed all his precious blood. Kaya dahil sa ating kasalanan, siya ipinako dun sa krus at dumanak po yung kanyang mahalagang dugo. Yeah. From 9 a.m. until 3 p.m. for 6 hours, he shed all his precious blood. Kaya magmula po alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, sa loob po ng 6 na oras, dinanak niya po yung kanyang mahalagang dugo. Before he died, finally he said, "It is finished." At bago po siya mamatay, sa huli ay sinabi po niya, natupad na. Natupad na. In Greek word, there is the tetelestai. Kaya sa salita pong Griego, ito po ay tetelestai. Yeah. In other words, paid in full.
O sa madaling sabi po, nabayaran na ng buo. For example, when you borrow the 1 million pesos, you have to pay your debt. Kaya halimbawa po, kapag ikaw po'y humiram ng 1,000,000 piso, kailangan mo pong bayaran yung iyong utang. But when it is fully paid with the interest, we can say paid in full. Pero kapag ito po ay nabayaran na merong interest, ito masasabi po natin ito ay nabayaran na ng buo. It is saying, it is finished. It means all the wages of your sin already paid through the blood of Jesus. Kaya parehas din naman po natupad na, ibig sabihin, nabayaran na yung kabayaran ng iyong mga kasalanan. When Jesus Christ died on the cross at the last moment, the veil on the temple of God was torn out from top to bottom. Kaya po nang si Jesus po ay namatay doon po sa krus, yung tabing po doon po sa templo ng Diyos, ito po ay nahati magmula po itaas hanggang ibaba. If you read the Old Testament, you can understand the high priest, he was able to enter the most holy place only once a year with the blood. Kaya kung babasahin niyo po doon po sa lumang tipan, yung pinakapunong pari, siya po ay pumapasok doon sa dakong kabanal-banalan, isang beses po sa isang taon na mayroon pong dalang dugo. If you look at the structure of the temple of God, it is the block between the holy place and the most holy place. Kaya kung titingnan niyo po yung istruktura ng templo po ng Diyos, makikita po ninyo na mayroon pong nakaharang na tabing sa pagitan po ng dakong kabanal-banalan at ng dakong banal. According to the Leviticus chapter 16, the high priest, he was able to enter the most holy place once a year with the blood. Kaya ayon po dun sa Leviticus sa chapter 16, yung pinakapunong pari, siya po ay pumapasok doon po sa dakong kabanal-banalan isang beses sa isang taon na may dalang dugo. But this veil was torn out from top to bottom. Pero yung tabing po na ito po ay nasira na hati magmula po itaas hanggang ibaba. What is the meaning? Why? Who has torn out this veil? Kaya anong pong ibig sabihin nito? Sino po yung pumunit nito pong tabing? God has torn out this veil. It is very thick. Kaya sinira po ng Diyos yung tabing po na ito po ay napakakapal. It means between the block between God and man, it is the removed. It is totally breakdown. Kaya ibig sabihin sa pagitan ng Diyos at ang tao, ito po ay nasira, ito po ay nahati. When Jesus died on the cross, when he said, it is finished. Ito po yung araw nang namatay po si Jesus doon po sa krus, nang sinabi po niya natupad na. According to the Hebrew chapter 10, this veil implies the body of Christ. Kaya ayon po dun sa Hebreo chapter 10, ito pong tabing ay kumakatawan po sa katawan ni Kristo. When the body of Christ was torn out and shed all his precious blood, the veil was torn out. Kaya nung napunit po yung katawan po ni Jesus, napunit po yung kanyang balat, natsira din po, napunit din po yung tabing. And God has removed this block between God and man. At inalis po ng Diyos yung harang po na ito sa pagitan ng Diyos at ng tao. And finally, Jesus made a way to enter eternal heaven. At sa panghuli, ginawa po ni Jesus yung daan papunta po sa langit. John chapter 14 verse 6. Sa Juan po chapter 14 sa verse 6. Gospel of John chapter 14 verse 6. Sa Ebanghelyo po ni Juan, chapter 14, dito po sa verse 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yes, Jesus is the only way to enter eternal heaven. There is no any other way. Opo, si Jesus lamang po yung tanging paraan para po makapunta sa langit, wala pong ibang paraan. Gawa, Act chapter 4, Sa verse 12. Mga gawa po, chapter 4 sa verse 12. Gawa, chapter 4, verse 12. Sa gawa, chapter 4, dito po sa verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. There is no any other name except Jesus. Only the Jesus you can be saved.
This Kaya is wa- the only way to enter eternal heaven. Kaya wala pong ibang pangalan, maliban lamang po sa pangalan ni Jesus, kaya sa pamamagitan lamang po niya ay makakapasok po tayo doon po sa langit. Luke chapter 23, Sa Lucas po, chapter 23, verse 46. dito po sa verse 46, Luke chapter 23, verse 46. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay inahahabilin ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Yeah, this is the last word of Jesus. Father, into your hand I commit my spirit. Kaya ito po yung ikapito sa mga huling salita po ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo ay inahahabilin ko ang aking espiritu. Yes, Jesus Christ, He has completed the work what He received from Father God. Kaya si Jesucristo, tinapad niya po yung natanggap po niyang layunin mula po sa kanyang Diyos Ama. Yeah, this is the last word. Father, into your hand I commit my hand. Why? Jesus already finished all His work. He said, it is finished. Kaya ito po yung pangpitong huling mga salita po ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo ay inahahabilin ko ang aking espiritu dahil natupad na po ni Jesus yung lahat ng kanyang gawain. Hebrews chapter 1, verse 3. Sa Hebreo po, chapter 1, sa verse 3. Hebrews chapter 1, verse 3. Hebreo chapter 1, dito po sa verse 3, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Yeah, here, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Why? He sat down. Because He already finished all His work. Kaya bakit po siya umupo sa kamahalan ng kaitaasan? Dahil natapos niya na po yung kanyang gawain. Yeah, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Jesus Christ came to this world to do the Father's will. Kaya si Jesus po ay pumarito sa mundong ito upang gawin yung kalooban po ng Ama. Yeah. He totally obeyed to the Father's will. Siya po ay lubos na sumunod po sa kalooban ng Ama. And finally, He accomplished the Father's will. At sa huli, nagawa niya po na matupad yung kalooban po ng Ama. Yeah. Galatians chapter 4, Sa mga taga-Galasya, sa chapter 4, verse 6. dito po sa verse 6, Galatians chapter 4, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Yeah, when you believe in Jesus Christ, you will become the children of God. Kaya kapag ikaw po ay sumampalataya kay Jesucristo, ikaw po ay magiging anak na po ng Diyos. That's why here verse 6 says, God has sent first the Spirit of His Son into your heart, crying out, Abba, Father. That's why we call Jesus Father. Yeah, Father. We can call God Father. Kaya dito po sa verse 6, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Ama, Aba, Ama. Kaya tumatawag po tayo sa Diyos bilang ating Ama. Jesus Christ came to this world to accomplish the will of the Father. Kaya si Jesus po ay pumarito sa mundong ito upang tuparin po yung kalooban ng Ama. Galatians chapter 1, verse 4. Sa Galatia po, chapter 1, dito po sa verse 4, Babasahin ko po. na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Yes. Jesus Christ came to this world to do the Father's will.
Opo, si Jesus ay pumarito sa mundong ito upang gawin po yung kalooban ng Ama. Yeah, Hebrew chapter 10, verse 9. Sa Hebreo po, chapter 10 sa verse 9. Hebrew chapter 9, Hebrew chapter 10, verse 9. Dito po sa Hebreo chapter 10, dito po sa verse 9. Babasahin ko po. Pagkatapos ay idinagdag niya, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, inilis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Yeah. I have come to do your will, O God. Yes. Jesus Christ, He came to this world to do Father's will, and then He accomplished the Father's will through His life. Kaya si Jesucristo, siya po ay pumanito sa mundong ito upang tuparin po yung kalooban ng Ama at tinupad niya po yung kalooban po ng Ama. Our born-again Christian also, we should remember through the life of the Jesus Christ, we should learn. We should do the Father's will also through our Christian life. Kaya maging tayo po mga born-again Christian, dapat po nating matutunan sa pamamagitan po ni Jesucristo, dapat din po nating gawin yung kalooban ng Ama. I'd like to ask you, how much do you love Jesus? Kaya mayroon po kung nais ko po kayong tanungin, gaano po ninyo minamahal si Jesus? If you are really saved by the grace of God, by the love of God, you will love the Jesus above all things. Kaya kung talagang ikaw po ay naligtas sa biyaya po ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, mamahalin mo po si Jesus higit sa ibang mga bagay. Because Jesus is your Savior. If there was not Jesus, you cannot be saved. Dahil si Jesus, siya yung iyong tagapagligtas. Dahil kung wala po si Jesus, hindi ka po maliligtas. Is there anyone who sacrificed for yourself like Jesus? Kaya meron po ba sino man sa inyo na isinakripisyo ang inyong sarili kagaya po ni Jesus? Is there anyone who died for you like Jesus? Kaya meron po bang sino man na namatay para sa iyo katulad po ni Jesus? No. That's why you must love Jesus above all things. Kaya nga po, dapat mo pong mahalin si Jesus higit sa lahat ng mga bagay. But if you really love Jesus, you will also do the Father's will through your Christian life. Pero kung talagang minamahal mo po si Jesus, dapat mo rin pong gawin yung kalooban ng Ama sa iyo pong pamumuhay Kristiyano. John 14, verse 23. Sa 1 chapter 14, dito po sa verse 23. Gospel of John, chapter 14, verse 23. Sa Ebanghelyo po ni Juan, chapter 14, dito po sa verse 23, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao'y ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Yeah. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. If you really love Jesus, you will also keep his word, the word of God. Kaya kung talagang minamahal mo po si Jesus, tutuparin mo rin po yung kanyang salita, yung salita po ng Diyos. Yeah, we became the children of God, and we became the born-again Christian. Kaya tayo po ay naging anak na po ng Diyos at tayo po ay naging born-again Christian. If you are really saved by the grace of God, you should understand what is the will of God. Kaya kung talagang ikaw po ay naligtas sa biyaya ng Diyos, dapat po pong maintindihan kung ano po yung kalooban ng Diyos. And if you are really saved, you should obey to the God's will through your Christian life. At kung talagang ikaw po ay naligtas, dapat mo pong sundin yung kalooban ng Ama sa iyo pong buhay Kristiyano. So today, we have learned the 7 last word of Jesus on the cross. Kaya ngayong araw po, natutunan po natin yung 7 huling mga salita po ni Jesus doon po sa krus. What is the number 1? Ano po yung pinakauna? Father, forgive them, for they do not know what they do. Pinakauna, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Number 2, today you will be in paradise with me. At ikalawa, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. And number 3, woman, behold your son. At ikatlo, babae, narito ang iyong anak. Number 4, why have you forsaken me? At ikaapat, bakit mo ako pinabayaan?
Number 5, I thirst. At ikalima, nauuhaw ako. Number 6, it is finished. At ikaanim, natupad na. And number 7, Father, into your hand I commit my spirit. At pangpito, ikahuli, Ama, sa iyong mga kamay, ipinahahabilin ko ang aking espiritu. So please meditate one by yourself, and you can receive a lot of the spiritual lessons. Kaya pakiusap, pagbulayin niyo po ito ng paisa-isa sa inyo po mga sarili at makakakuha po kayo ng espiritual na mga aral. Okay, let's pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. We were born as a sinner, and we are supposed to go to the eternal hell. Kami po ipinanganak ng mga makasalanan at nararapat po kami na mapunta doon po sa impyerno. But you had compassion on us, and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang pagkawasak. We realize the love of God and grace of God. Kaya naunawaan po namin yung biyaya po at ang pag-ibig po ng Diyos. So as a children of God, let us do our best to follow the God's will. Kaya bilang mga anak ng Diyos, nawa gawin po namin yung aming buong makakaya na matupad po ang kalooban ng Diyos. Let us obey to the God's will through our Christian life. Nawa sumunod po kami sa kalooban ng Diyos sa aming po mga buhay Kristyano. Especially we are praying for the newly born again brothers and sisters through the last Grand Bible Seminar. Lalong-lalo na po, dinadalangin po namin ang mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters sa nakaraang pong Grand Bible Seminar. Please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Pakiusap, tulungan niyo po sila na manatili po sila sa church at magpatuloy po sila sa kanilang pamumuhay Kristyano. And also we are praying for the Catanduanes Pirak Church Bible Seminar from tomorrow. At tinadalangin din po namin yung Bira Catanduanes Bible Seminar magmula po bukas. We pray main low source will be saved continuously. Dalangin po namin na patuloy pong marami pong ligaw na kaluluwa ang maliligtas. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen. Amen.